In case naman na yung partner mo makulit, nagpakwento sa'yo ng mga previous relationship mo, pwede ka naman sumagot ng konti. Not too revealing, especially when it comes to walang tao ang sino mang may gusto makarinig ng mga juicy details. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, let's talk about mga sikreto mo na dapat hindi mo nasabihin sa partner mo. Sharing is caring. Pero ang salitang to ay hindi dapat ginagamit sa pangkalahatan. May mga bagay ka talaga na kailangan itago mo sa sarili mo. Yes, kahit na asawa mo pa yan. Even though lahat yan ay totoo, but these thoughts are better left unsaid. Sa'yo na lang ang sikretong yan. Please, don't get me wrong. May mga remarks na kahit hindi intensyon na makasakit, ay masasaktan talaga ang partner mo pag nalaman to. Number 1, pag meron isang tao, especially sa family member ng spouse mo or ng partner mo, na ayaw mo, huwag mo nang sabihin yan sa partner mo. For example, ayaw mo dun sa nanay niya, sa tatay niya, sa kapatid niya, sa kaibigan niya, or kung sino mang relatives niya. Huwag mo nang sabihin yan. Kung sa tingin mo, yung pamilya ng asawa mo ay weird, wild, boring, or anything pa na unpleasant or annoying sa paningin mo, sarilinin mo na lang yan. Alam niyo po, ang pagpili ng in-laws come in all shapes and sizes. Meaning, hindi ka pwedeng mamili. Kasi yan na yan, given na yan. What you can choose is kung paano ka magre-react doon sa pinaka malapit na family ng asawa mo sa'yo. Anong gagawin mo pag ganito yung situation? The best way to handle, ilagay mo sa isip mo na hindi naman kailangan na magustuhan mo yung in-laws mo at hindi rin kailangan magustuhan ka ng in-laws mo. However, you have to respect them. Vice versa, at kailangan irespeto ka din nila. Simple as that. Ganun lang ang takbo ng relasyon nyo. Number 2, na dapat gawin mong sikreto na lang. Kung merong isang tao na ayaw sa asawa mo at pamilya mo ito, huwag mo nang sabihin sa partner mo. Sooner or later, marirealize mo na hindi lang pala yung asawa mo yung pinakasalan mo, but yung entire family niya. And vice versa, yung entire family mo. So, hindi laging smooth yung magiging relationship nyo. Nandyan yung conflict between your parents, your siblings, and sa partner mo. At yung conflict na yan, pwedeng magkaroon ng self-doubt yan doon sa relationship nyo or doon sa sarili mo at sa partner mo. Minsan, pagdududahan yung relasyon mo, yung partner mo na mali ata itong pinakasalan kong taong to kasi hindi naging maganda yung samahan ninyo. Dapat alam mo na yung pamilya niya ay may great impact sa kanya at yung family mo ay may great impact din sa'yo. Now, anong gagawin mo kung may pamilya ka na ayaw sa partner mo? Pero kung sa tingin mo na yung partner mo ay siya yung tamang tao para sa'yo, stick with it. Or kausapin mo yung family mo at mag-stand ka in behalf doon sa partner mo kahit na wala siya para ipagtanggol naman siya doon sa family mo. Gawin mo yan hindi lang isang beses but several times hanggang sa maintindihan nila kung ano yung nakita mo sa partner mo, kung bakit ito yung pinili mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Pangatlo, wag na wag mo sasabihin sa partner mo na meron kang namimiss na situation that your ex used to do. Lagi mong tandaan, ang ex, kaya excess yan dahil may reason. So, hindi mo kailangan balik-balikan or parang nostalgia at maramdaman mo sa sarili mo na yung ex mo yung tamang tao para sa'yo at sasabihin mo pa dun sa partner mo. Kung meron mang alaala sa isip mo na nagawa sa'yo, yung ex-partner mo sa'yo, keep it to yourself. Yung comparison kasi nag-a-arise ng jealousy yan doon sa partner mo. Once na binitawan mo yan, hindi niya makakalimutan yan. Anong gagawin mo? Well, it's natural
natural na minsan, papasok talaga sa isip mo yung mga magagandang nagawa sa'yo ng partner mo. Pero, mananatiling alaala na lang yan. In case naman na yung partner mo makulit, nagpakwento sa'yo ng mga previous relationship mo, pwede ka naman sumagot ng konti. Not too revealing. Hindi mo kailangan sabihin lahat-lahat sa kanya. Especially when it comes to sex. Walang tao ang sino mang may gusto makarinig ng mga juicy details. Lalo na kung mahal na mahal ka nito, pwede na lang kung fetish niya yon. And last one, you're not completely sure about your relationship. Medyo tumatagal na yung relasyon nyo. Hindi mo alam kung siya pa ba yung tamang tao sa'yo. Nagkakaroon ka na ng doubt doon sa partner mo. Alam nyo po, having second thoughts about your present relationship is natural. Minsan dumarating talaga yan, lalo na kung hindi naaayon sa kagustuhan nyo yung ine-expect ninyo. However, hindi magandang sinasabi ito sa partner mo kasi nagki-create ito ng insecurities doon sa taong nakakatanggap nito. Lahat tayo ay may different stages na nade-develop. So, dapat mag-take time para mas maging smooth yung relationship ninyo, mas mag-improve pa ito. Hindi naman kailangan madaliin na konting panahon pa lang kayong nasa relasyon, ang dami mo nang ine-expect na pagbabago ng partner mo sa'yo. Tapos sasabihin mo, ay ayaw ko na dun sa partner ko, nagsisisi na ako. And then paulit-ulit na nagpi-play sa ulo mo yan. So, yung nag-jump ka sa conclusion na ganyan at sinabi mo sa partner mo, will really hurt your partner. Alam niyo po ba na mas matagal nagstay sa utak natin kapag nakakarinig tayo ng mga negative comments kaysa dun sa mga positive? For example, may sinabi sa yung partner mo na hindi maganda, matagal mong makakalimutan yan. Pero yung magandang nasabi sa'yo ng partner mo, mas mabilis mong makakalimutan. So, it's better na sarilinin mo na lang yan hanggang ma-figure out mo ang lahat-lahat. So, hindi lahat ng bagay ay kailangan sabihin natin sa mga partner natin. Totoo man ito, pero alam natin na masasaktan natin ng gusto yung mga partner natin. At magkakaroon ito ng pangit na resulta sa relasyon nyo. Instead of focus with each other, improve your relationship to become better, to become stronger. So, don't let pettiness poison your good relationship. Kasi ang nagmamatter naman sa uli ay kayong dalawa. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!